sabihin ko na may asteroid sa astrology na ang pangalan ay POST. P-O-S-T. At ito ang dahilan kung bakit may mga zodiac placements na dapat mag-post ng mas madalas sa susunod na 4 na buwan para mas mapansin ang content nila. Hindi ito random. May astrological timing to. Hello everyone, this is Astro Luna Quest at kung mahilig ka sa astrology at gusto mong maintindihan kung paano nakakaapekto sa social media, career at opportunities mo, nasa tamang video ka! Today, pag-usapan natin ang isang asteroid na hindi masyadong napag-uusapan pero interesting ang symbolism nito. Asteroid POST. Maraming nagtatanong, ano ba talaga ang asteroid POST? Totoo ba na kapag gumagalaw ito sa isang sign, mas magandang mag-post sa social media? Pag-usapan natin, ano ba ang asteroid POST? Una sa lahat, gusto kong linawin, hindi lahat ng astrologers ay gumagamit ng asteroid sa kanilang readings. Sa traditional astrology, mas nakatuon sila sa planets. Sa modern astrology naman, maraming astrologers ang gumagamit ng libo-libong asteroids bilang dagdag na symbolism. Isa sa mga ito ang asteroid POST. Dahil ang pangalan nito ay literal na POST, maraming modern astrologers ang nag-uugnay dito. Inuugnay ito sa posting online, sharing informations, public announcements, social media, marketing, visibility, and communication. Hindi ibig sabihin na magic siya. Mas magandang isipin ang asteroid bilang isang symbolic timing tool. Parang nagsasabi ang universe, ngayon mas supportive ang energy para ilabas mo ang alam mo. Sa kasalukuyan, ng asteroid POST ay nasa Virgo at nananatili ito doon ng humigit kumulang na 4 na buwan dahil ang Virgo ay pinamumunuan ni Mercury. Si Mercury ang planeta ng communications, writing, teaching, learning, business, marketing, information, social media, content creation. Kaya kapag ang asteroid POST ay nasa Virgo, mas lumalakas ang tema na i-share mo ang knowledge mo. Hindi ibig sabihin magiging viral lahat. Ito ang gustong-gusto kong linawin. Hindi ito nangangahulugan na bukas pagising mo 1 million views agad. Hindi ganyan gumagana ang astrology. Ang astrology ay nagsasabi ng potential energy, hindi guaranteed results. Pero kung consistent kang nagpo-post habang supportive ang timing, mas mataas ang possibility na makakita ka ng bagong audience, makakuha ng client, makahanap ng trabaho, o magkaroon ng business opportunities. Sino ang mas supported sa susunod na 4 na buwan? Ito ang mga placements na maaaring makinabang. Ikaw mismo ang image ng brand mo. Mas magandang panahon ito para gumawa ng educational videos, mag-share ng tutorials, magbigay ng advice, magturo. Kapag may alam ka, huwag mong itago. Kung Capricorn rising ka, ito ang panahon para seryosohin ang personal branding. Hindi lang puro memes. Mas maganda kung structured ang content mo. Consistency ang magiging susi. Kung Scorpio rising ka, maraming tao ang interesado sa perspective mo, lalo na kung tungkol sa psychology, healing, mysticism, astrology, tarot, transformation. Huwag matakot ipakita ang expertise mo. Cancer rising, people connect with your emotions. Mas effective ang storytelling kung may personal experiences kang pwedeng maging inspirasyon sa iba. I-share mo. Para sa Taurus rising, ito ang panahon para ipakita ang creativity mo. Food, beauty, fashion, finance, luxury, music, lahat ng visually pleasing content ay pwedeng mag-perform ng maganda. Mercury placements, hindi lang rising signs. Kasama rin ang Mercury placements. At bakit Mercury? Dahil si Mercury ang planets ng communication. Kung Mercury mo ay nasa mga listahan na to, mas magandang panahon ito para gamitin ang boses mo. Hindi lang literal na boses. Kasama ang writing, podcast, TikTok, YouTube, Facebook,
Instagram at X, kahit email marketing. Paano kung wala ka sa listahan? Ito rin ang pinakamahalagang tanong. Kung wala ang rising o Mercury placements mo rito, hindi ibig sabihin na malas ka. Hindi ibig sabihin bawal kang mag-post. Ibig sabihin lang maaring mas natural lang ang flow ng energy para sa placements mo na yan. Pero tandaan, algorithm doesn't know your birth chart. Ang algorithm ay tumitingin sa consistency, watch time, retention, engagement, quality ng content. Kaya kahit wala ka sa mga listahan na yan, pwede ka pa rin maging successful. Kung gusto mong gamitin ang energy ng asteroid post, ito ang pwede mong gawin. Una, mag-post ng consistent. Pangalawa, mag-share ng educational content. Pangatlo, turuan ang audience mo. Pang-apat, huwag matakot ulit-ulitin ang message mo. Dahil sa marketing, hindi lahat nakakakita ng unang post. Kung content creator ka naman, ito ang panahon para gumawa ng series, mini lessons, tutorials, how-to videos, at mga facts check. Educational content, behind the scenes, at wag mong isipin na paulit-ulit ka. Ang totoo, bawat araw may bagong audience na nakakakita ng content mo. Isang paalala bilang astrologer, hindi lang astrology ang dahilan kung bakit nagiging successful ang isang tao. Astrology gives timing. Ikaw pa rin ang gagawa ng action. Kung wala kang ipopost, walang algorithm ang may maipapakita. Kung wala kang consistency, kahit gaano kaganda ang transits, mahirap makakita ng result. Kaya gamitin ang timing na ito bilang motivation, hindi bilang guarantee. Kung gusto mong matutunan kung paano basahin ang sarili mong birth chart, follow mo ako para sa mas maraming astrology lessons na madaling maintindihan.